Magandang hapon sa iyo, Nay. Opo. Ginising po kami nung amo po ng anak ko. Nagsumbong po sa amin, yung anak ko nga po na-rape. Punta po kami sa barangay, hinarang po kami. Sinong humarang po sa inyo? Yun nga po, nang rape po sa anak ko. Yung oras na ho ba yun, alam nyo na siya yung nang rape, siya yung irereklamo ninyo? Hindi pa po nun. Dahil hindi pa po nagsumbong sa amin yung anak ko at natatakot po nung gabi po na yun, nanginginig po sa takot kasi kasama nga po namin yung lalaki nga po na yun. Nung pumupunta po ako doon sa barangay, bigla po kaming sinalubong po netong lalaki neto na ano ba problema nyo? Kanya po sa akin. Sabi ko, malaki po, Consis. Sabi ko, na-rape po yung anak ko. Sino? Hindi po masabi ng anak ko kung sino. Normal po yun kasi may nervous pa ho yung bata at nandoon yung rapist niya mismo. Siyempre hindi niya maituturo yun. Kailan po niya sinabi sa inyo na yung kaharap ninyo nung papunta kayo sa barangay, yun ang nanggahasa sa kanya? Nung pong naligo po yung anak ko kasi lansang-lansa po siya sa katawan niya. Nung naligo po, nakalingat po itong lalaki neto at saka yung kasama niya. Doon po ako hinila ng anak ko sa kwarto at nagsabi po ng totoo na kilala daw po niya yung nang-rape po sa kanya. At itinuro niya yung kagawad na humarang sa inyo na sabi wag na kayo magtuloy. Nakatuloy pa rin po kayo doon sa barangay? Hindi na po, dahil hindi na po kami pinapasok ng barangay Doon na lang po kami, inilabas na lang po kami doon sa tindahan po. Sino po yung kumausap sa inyo at hindi na kayo pinatuloy sa barangay? Ito pong lalaking nang rape po sa anak ko. Siya yung in-identify ng anak nyo na nang rape? Opo. So at that time, pinipigilan niya talaga malaman ninyo yung katotohanan, ano? Opo, dahil nakakahiya daw po, wag na daw pong palalain. Yung pong lalaki po na yun na nang rape po sa anak ko, yun po ang may sabi sa amin. So anong pong ginawa ninyo? Nung 25 po ng magang-maga. Opo. Nagpa-medical po kami. Okay, mabuti po yun. Maganda po yung ginawa ninyo at nagpa-medical kaagad kayo bago kayo pumunta sa pulis. Opo. Ano po? Nakuha naman po ninyo ang resulta ng medical. Opo. Matapos po magpa-medical, pumunta po ba kayo sa pulis? Opo. May nakausap po kaming pulis na babae na pinakita ko po yan na medical po niya. Ma'am, baka naman po ma'am na pwedeng itong araw po neto mahuli na po yung gumahasa sa anak ko. Ang salita po netong pulis, ma'am, kumpletuhin niyo po yung mga papel nyo. Bakit kailangan pa po original naman po yung medical po ng anak ko. Ano raw ang mga dokumentong kailangan? Yun pong birth certificate po ng anak ko po. Kailangan ba ng birth certificate? Yun nga po ang pinagtatakaan ko, sir. Halos 3 beses ko na pong sinabi dun sa pulis. Sargento Jimenez. Good afternoon po, attorney. Sa inyo po ba nagreklamo ito si nanay? Nung araw din po na yon, tinanong ko po si victim, si complainant, saka po yung tumutulong sa kanila na kung okay lang po ba ipa-dental aging natin. Para po malaman natin yung real age ng biktima. Kasi attorney, ang sabi ni victim sa akin, 17 years old siya. Pero nung tinanong ko po siya, anong grade na siya, ang sabi po niya, grade 3. So, tinanong ko po, bakit ganon? Dala nga daw po ng kahirapan, hindi nakapag-aral. So, sa madalit sabi po, attorney, pina-dental aging ko sila. Then, nung pinahapunan po, nung February 27, bumalik po sila. Pero prior to that, attorney, tinanong ko po kung kailan nangyari yung rape incident. Ang sabi po nila sa akin is February 24, 2025, 9:30 p.m. Ngayon po, attorney, binilang ko po yung oras. February 27, before lunch sila nagpunta. Binilang ko po, bali 60 hours na po yung nakakalipas. Hindi na po siya pasok sa hot pursuit. Alam niyo na po ba na siya nagpunta muna sila doon sa Kabanatuan at may humarap po sa kanila doon. Pinauwi po sila Kumpletuhin daw at kumpletuhin daw yung mga requirements. Pero alam na po natin na meron na pong nangyaring rape po. Dapat po yung pulis inaksyonan po, hindi ho pinauwi. Opo. Sabi ko nga po sa kanila nung tapos ibibigay nyo po sa amin ngayon yung katwiran na 60 hours o whatever, wala nang hot pursuit. Kaya nga po nangyari na wala na po yun, assuming na wala nang hot pursuit. Although debatable po yun, hindi ho kakulangan nila dahil pinauwi po sila. Kinabukasan po, nagreklamo na po sila. Sabi ko sa kanila, kung sa dito po ako kayo, ba't hindi po ako kayo dito sa Santa Rosa nag-report agad? Ang sabi po nila,
Akala daw po nila sa kabanatuan puro Kumbaga sa sila dalawang magre-reklamo jurisdiction. dahil taga kabanatuan daw Ma'am, po sila. ma'am, yung pong kung whatever jurisdiction, problema sa jurisdiction, hindi ho nila, wala ho silang kaalaman dyan eh. Ang problema, ang ano lang po nila, yung una pong pulis na malapitan nila, nagreklamo po sila. Di sana Kaya tayo nga na po po. ang nagsagawa ng aksyon. Opo. Pinagpatuloy na po Attorney, sana. O sinamahan na hindi ko sa pa po alam inyo. kasi yung Attorney, hindi ko pa po kasi alam na doon sila unang Doon po sa lumapit, Cabanatuan po. Cabanatuan Doon po sa police station Station. sa Cabanatuan po. Opo, pinaliwanag ko po kala nanay yun. Nanay, di ba, pinaliwanag ko sa inyo. Kung Opo. sa akin nyo po ako inireport Opo. agad, automatically, Opo. aarestuhin ko po yung tao, ipapa-aresto ko. Kasi Colonel, magandang hapon po. Siguro po Yes na, po, sir. napakinggan na po ninyo yung mga pag-uusap namin dito na sinasabi po ni nanay po rito ay nagpunta po dyan sa inyo una para magreklamo po na na-rape daw po yung anak niya. At ang pagkakasabi po, ang sinabi lang po ng policewoman ninyo dyan, umuwi sila. Kumplituhin muna ang Mga mga requirements. Pero sinabi na nila, may complaint na po, may allegation na po na na-rape yung bata at meron na pong pangalan na identify na po nila. Tama po ba yung ginawa ng pulis ninyo, Colonel? Upon learning po nung WCPD po natin dito, nagkandak po sila ng ocular investigation dun sa area. Dahil since tiga barangay Patalak po parehas yung victim at saka yung suspect na itinuturo nila. So nagkandak po ng ocular investigation yung WCPD natin together yung victim, sir. And then later on, it turned out to be nangyari po ito sa Barangay Mapalad, Santa Rosa, Nueva Ecija. And then immediately po, na-assist naman po ng WCPD natin ng Cabanatuan City Police Station, yung victim, na nai-repair po doon sa Santa Rosa Police Station there. And then later on, napailan nga po through the assistance ng WCPD ng Santa Rosa, in coordination din po sa WCPD ng Cabanatuan, na-file po itong kaso na rape doon sa itinuturong suspect, sir. Nung nasa inyo po, no, sabi nyo, nag-conduct kayo ng WCPD, no? Identified na po yung alleged rapist, ano po? Yes, sir. Nung May pangalan na po tayo. Ina-identified po niya, sir, yung Kilala na po ninyo. Sinabi po ng victim sa may sir, sa Oho. may Pinuntahan nyo po ba siya? inimbestigahan po ng WCPD Opo. natin. Later on, in-refer po natin doon sa medical po ito, yung victim. In-endorse po natin. Hindi. Colonel, bago po sila pumunta sa inyo, may dala na po sila na medical Opo. At meron na po silang identity noong rapist, alleged rapist po. Pinangalanan na po nila. Hindi po ba dapat pinuntahan nyo na yung nirereklamo at hindi po arestuhin, Colonel, Hindi po natin na-arestuhin. Ididitinin muna natin for investigation. Di po ba? Kasi na-identify na natin Ang nangyari po ngayon, nawawala na yung alleged rapist. At large na po. I-check lang po namin doon sa WCPD based doon sa record nila yung actions undertaken po nila. Ang hindi ko nagugustuhan dito, galing doon sa isang istasyon ng pulis, pinauwi. Tapos pagdating doon sa isang pulis, sabi, lagpas na ho, hindi na ho pwedeng hot pursuit. Dinitinin na nila, inimbestigahan na nila, alam naman nila yung pangalan, alam nila ang bahay. Ba't hindi nila sinagawa yun? Ngayon, wala na. Nagtatago na. May pagbabanta pa nga po itong kamag-anak nung lalaki Sino po nagbabanta? na pag nakulong daw po itong nang rape sa anak ko at nakulong daw po, babalikan daw po kami. May pangalan po kayo nung nagbabanta. Yun po ang sabi po, mismo po nung lalaki po na yun. Opo. Nung humingi po ng sorry po sa amin nung time po na yun. Nagbanta po siya. Sinabi na po natin sa pulis ito. Hindi pa po. Ngayon pa lang po dito sa live po. Okay. Pakisabi na lang po dun sa nag-iimbestiga. Ma'am, nasa inyo na po yung kaso netong bata dito, no? Kine-claim po na minor po, no? Or sabihin na natin kay minor o kung kay minor o nasa edad na rape victim po ito, nandirito po sa atin ngayon, ano? Yes po, yes po. Ano po ang isinasagawa natin pangangalaga sa kanya?
Actually po, kasi meron kaming case manager na in charge po dito. Nasa Pampanga lang siya. So nagtanong po ako sa kanya kung paano napunta sa amin itong case na to. So itong family o yung nanay ng ating victim, siya yung unang nag-approach sa amin, dala niya yung medico legal. So tinignan ng aming social worker, so in-intake siya. Tapos ni-request namin sa mother na baka pwede niyang dalhin yung kanyang anak dito sa office para ma-interview namin at magbigyan ng counseling. Kasi yung ang kailangan nagbigay sa kanila, certificate of na counseling namin yung bata. Yung since 22 years old pala siya, ni-refer ng aming social worker sa isa naming division na in charge sa community. So she is about to to follow up itong itong family na to sa Patala. So medyo nagkaroon lang kami ng mga interfering na trabaho. So hindi namin napuntahan, pero naka-schedule po siya na yung home visit po ng aming staff. Sana po ipagpatuloy natin yung pagtulong sa kanila, no? Yes po. Okay. Yes po. Magandang hapon po, Teniente Ramos. Sa inyo po unang lumapit po si nanay at nagreklamo na yung anak daw po niya ay nagahasa ng isang Yes po, opo, kagawad. po. Opo. At sila daw po ay may dala ng medical legal report. Opo. At pinakita po sa inyo at ang sabi ninyo unang-una hindi sakop ng jurisdiction ninyo. Ganun po ba 'yon? Hindi po, sir, kasi nung ini-interview po siya, actually po yung insidente nangyari ng February 24 ng gabi. Opo. Tapos nagpunta po sila dito sa istasyon namin ng February 25 na ng hapon na po. Hapon, opo. Opo, tapos po, nung ini-interview po ng investigador natin yung si ate, yung bata po, hindi po niya eksaktong maituro kung saan sa barangay Patala kasi ang sinasabi lang po niya parang Bukirin yung lugar. Kung saan daw po siya nagahasa? Opo, parang yung marami lang daw pong parang farmland, farm area yung lugar. Kaya ang ginawa po yung investigador po natin, yung chief investigator po natin para po ma-establish kung saan talaga yung place of incident. Nagpunta po siya ng February 26 doon sa tinuturo ng bata na lugar. Opo. Tapos, eventually po, kasama po yung bata at saka yung nanay, na-establish po nung investigador natin na sa barangay Mapalad, Santa Rosa pala po nangyari yung insidente. Sabi ninyo, pumunta po sa inyo hapon, February 25. Yes po, February 25. Allegedly, nangyari po ang krimen, yung panggagahasa ng February 24. Maliwanag po tayo. Opo. Nung hapon po ninyo, ano po ang ginawa ninyo nung lumapit po sila sa inyo? Actually, in-interview na rin po namin siya rito. Tapos nagpapunta na rin po kami ng ibang pulis namin doon sa area. Kasi na-identify naman po nila yung tao. It happened to be naman po yung tao po kasi ay wala na dun sa lugar. Nandun. Pero meron Nandun po. initial step naman po, yung patroller po natin Hanggang sa ngayon, Barangay nandun Patala. Nagpunta naman po dun sa amin, sa lugar. Andun po hanggang ngayon. Maituturo nyo po? Opo, pag-alagala nga po. Pag-alagala? Pinagtatawanan nga po kami, wala na yung kaso na yan, natabunan na yan. Ma'am, andurun pala. Andun po. Baka pwede natin Yes, ngayon, ultimo ora, papuntahan na po natin. Nandun po. Yes, sir. Sige po. Ako, total po naman itong kaso ay nakafile na po. Hindi na po kasi namin ng jurisdiction, pero ganun pa man po, ay papupuntahan po namin, check po namin kung nandun po sa lugar yung tao. Sabi nyo, nakapile na. Ano na po status? Nasa fiscal's office na po ba? Yes po, nasa fiscal's office na po ang Santa Rosa Municipal Station po kasi ang nag-file kasi hindi po namin jurisdiction yung lugar. Pero ganun pa rin po naman inaalalayan pa rin po namin yung Santa Rosa. Pero sabi po ni nanay na nandyan nga po sa lugar, huwag po kayong mag-alala, papupuntahan ko po. Or ako po mismo sasama po para tingnan yung suspect. Ano po ba naman na imbestigahan po natin siya or imbitahan lang? Hindi ho arestuhin, ano po? Opo. Yes, sir. Totoo po ba na Yes, pinauwi nyo pa sila tapos Kumpletuhin. pinagpuproduce pa po ninyo ng mga requirements? Opo, kumpletong papel po. Ano po ba mga Hindi, requirements sir. ang hinihingi ninyo? Hindi, sir. Pinauwi po sila kasi hinihingan lang po namin ng birth certificate. Ayun nga po. Pero since hindi pa po kasi na-establish yung place ng insidente, dahil i-ocular inspection pa po yung lugar, that's also the time po na hiningan lang din po namin sila ng konting
karagdagang papeles katulad ng birth certificate ng bata kasi kakailanganin po natin yun sa pagpa-file ng kaso. Ihingi rin po kami ng parang parallel investigation mula sa headquarters po, no, para maimbestigahan po itong insidente na ito. Meron po kasi kami nakikitang kakulangan kayo rito eh. Habang Pagpatawad na po ninyo o paumanhin na po sa inyo. Pero meron kami na obserbahan na yung pulis, nagpapasapasahan pa tayo. Mag-contiguous naman po yung bayan eh. Pwede naman po natin aksyonan yan eh. Yes, sir. Kaagad po eh. Nung 26 nga na yan po, sir, na yun, nung nalaman yung place ng incident, in-endorse din po namin talaga silang mag-ina dun sa Santa Rosa Police Station. Alam po ni Mother yan. Opo, yung sumbong po ni Mother na yan, sige po, ako po mismo ang pupunta dun sa Patalak. Maraming salamat po. Check po po. Asahan nyo po, nasusubaybayan po namin to. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Attorney Paulino, napag-alaman na po natin na ang involved po rito ay isang kagawad. Ano po? Yes po. Nakarating na po ba sa inyo? O may naghain na ba na reklamo against dito sa kagawad na ito? Tungkol dito sa Opo. alleged rape. Nasa inyo na po? Meron na po kayong kasong hawak dyan? Actually, upon checking of our records po, ay wala pa po kaming nare-receive na complaint. Ang amin pong impormasyon na nakuha ay galing din po sa Rafi Tulfo in Action. Attorney, sino po ang dapat mag-complaint sa inyo? Actually, sir, yung complaint po na pinadala naman ng Rafi Tulfo in Action would suffice sa amin para po maumpisahan na po namin yung necessary investigation dito. Opo. And gusto lang po namin sanang i-level po itong natin, yung mandate po ng DILG. Yes, ma'am. Sa no? So kami po, we can investigate po the official involved, pero hindi po kami makakapag-impose ng penalty. Opo. We can recommend and we can assist po the complainant, si ma'am, tsaka po yung ating rape victim to file the necessary case before the ombudsman or the Sangguniang Bayan dahil konsehal ng barangay po itong pinag-uusapan natin. Bigyan po ng karampatang parusang administratibo. So Opo. ano po ito, maaari po itong dismissal from service or suspension from service. So yun po yung pwedeng itulong po ng DILG. Maraming Regional salamat po. Pwede na pong dumiretso sa inyo, Attorney Paulino? Yes po, anytime po pwede po silang pumunta dito, sir. Sa regional office po, dito po sa Pampanga. And the regional office po will personally handle the case. We also would like to inform you na at large na po ito si Kagawad. So Yun wala nga na po, wala na pong tsansa verdict na, po. 'di ba, to give his side kung talagang hindi siya, Yes po. wala siyang kasalanan. Anyway, tutulungan po namin kayo. Opo. Sasamahan po kayo pumunta doon kay Attorney Jacqueline Paulino. Kailan po sila pwedeng pumunta, ma'am? Sir, kung kaya po nila sa Monday, I'm here po sa opisina sa Lunes. Sige po. I can wait for them po dito. Sige, maraming salamat po, Attorney. Ginamit din po niya yung opisina para po i-conceal yung kanya pong na-commit na crime. So aside po doon sa rape is that meron possible na abuse of authority or misconduct sa Opo. paggamit po niya ng opisina Opo. para hindi makapagkaso. Doon Ito sa pong administrative, the administrative aspect po ng kaso, kayo na po ang Aspect, yes bahala, po. ano, ma'am? Opo, yes po. We will assist them accordingly, sir. Sige po. Maraming salamat po, Attorney Jacqueline Paulino, Regional Legal Officer, DILG, Region 3. Opo, salamat po at magandang hapon. Kakausapin pa po namin kayo sa kabilang studio.